Hi, good morning. It's our third day here in Basco, Batanes. Naka-jacket ako ngayon kasi napakalamig kapag madaling araw. Hi guys! Welcome back. Jigs here. It's our third day here in Batanes and we're so excited para sa aming tour. Kaya naman samahan nyo kaming gumala for today's video. You wanna go? Let's go! So for our first stop, dito kami sa San Carlos Borromeo Church. Pag pumasok ka dito sa loob ng San Carlos Borromeo Church, mapapansin mo na kakaiba yung ceilings niya kasi gawa sa hugon. Sa unang tingin, akala mo gawa sa kawayan pero hindi. Gawa daw siya sa hugon. At katabi ng church, etong tinatawag nilang The Blank Book Archives, kung saan hinihikayat dito pumunta yung mga tourists and visitors para magsulat ng kanilang mga kahilingan or kung ano man yung mga naging experiences nila dito sa Batanes. May mga numbers yan kaso hindi na kumpleto. 2016 na sila yung buong church and nakasa yung kita nyo. Siyempre, kukuha ko ng number based on my birth month. 729. Alam niyo yung unang napuno dito na? Ano yung unang napuno? Ang unang napuno dito is yung book na 146. Bye, I love you. Ah, okay. 176. Ako, ito year ko tsaka kapanganak. Yung isa pa is yung 365. 365. At 1 year. Yes. At meron din kami mga ibang lahing turista na kasama ngayon na magsusulat din dito sa Blank Book Archive. Naghahanap lang ako ng blank page kasi halos puno na yung nakuha kong libro. And of course, yung isinulat ko dito ay purely safety and wellness ng family and friends. And isinulat ko rin dito na sana matupad yung mga wish and prayers ng mga tao na nagsulat dito. Pupuntahan natin mismo sa baba, hindi nyo na makita yung Pagka-blue. Wala na sa taas yung parang dagat na lang siya pagka nandun sa taas yung Nilulot yun. Exclusive to sa mga Spaniards dati, Spanish tourist. Mga Spanish, sila nakadiscover pala nito. Exclusive to lang nito yung ibuan. Na ngayon, open ka public. And for our third stop, dito kami pumunta sa Maydanggeb White Beach. Ano? Wow, ang ganda talaga. Ano guys? Welcome to Maydanggeb Beach. Ako. Then, open to public din dito. Minsan may mga turista kami ng mga days. Napwestuhan lang. Para pagka magka-hike, pwedeng gabi hapon pumunta doon. Tama yung At pagkatapos namin dito sa Maydanggeb White Beach, dumiretso na rin kami doon sa Old Spanish Bridge. and kinostruct yan kasi can you imagine dati, pag malakas yung agos ng tubig, is walang access yung mga tao dyan sa bandang likod nyo para makatawid kasi walang pang bridge dito dati. Yun na And lang. ginawa ng mga Spaniards yan and it's built limestone. So walang kabakal-bakal yan. Paano yung mga bahay na bato natin? Oo. So, makapal lang, walang kabakal-bakal. Pero kahit sasakyan pa yung dumaan dyan, kayang-kaya. Hindi nga lang Gano'n siya namin kalapad? inaalaw na ngayon. Gawin siya kalapad. Kaya ng 3 meters, gano'n. Yeah, more or less, mga 4. 4 meters Malapad pala pa yan. yan. 1877 pa? This is the oldest cottage. 1877. Nung nagkaroon ng lindol noong 1980, that was the most good isa to doon sa isa to doon sa limang nag-survive. So, andito kami ngayon sa isa sa mga pinakalumang bahay na dito sa Batanes. Na ilang bagyo na yung dumaan pero eto na lang halos yung natitira. Ito yung tinatawag nilang the old stone houses.
Galing no? Etong old stone houses nila sa Batanes ay talagang totoong gawa sa mga corals and mga bato na galing sa dagat. Yun yung malit-malit pa. Pero walang sinira dyan. Wala yung parang nagda-dive sa sarap yung Ayan o. Ang dami niyan sa ano? Ang dami niyan sa Talagang ano o. this side. Normal yan na ano, madaling masira. Oo. Kaya nga, di ba, naka-plaster dati tapos lumabas na yun. Kaya hangin lang, kaya lang. Ayo o, nakahiwalay. Yung kusina. Ito yung puno ng ano. Ang laki pala niya. Ito nga pala yung puno na yung mga dahon ginagamit nila parang paper plate. So, ganito yung sabi ko flooring. Ito is original flooring pa rin 1877. Pero yung flooring na to, dati hindi naman ganito ka-smooth. Ganito siya ka-rough dati. Pero kakabulot. Kakabulot din siya yung Kuminis na. Floor wax pa ginagamit. Oo, isa rin lang. Ito original pa, yun ang palitan ko lang yung dito. Kasi nasira talaga siya. Pero yun ang isuot. So dito yung part na pwedeng mag picture taking, suot-suot yung Ivatan Cultural Attire. Tapos yung tour guide namin nasa labas, pipicturean kami dyan sa bintana. Pamay na lang po. 10,000 po ito. So etong hawak-hawak ko ngayon ang tinatawag nilang vakul. Ang talagang nagsusuot nito ay ang mga kababaihan. Ito yung ginagamit nilang protection sa init ng araw at sa panahon ng tag-ulan. Magaling. Si Baruha. Asawa ni ko. Kumain na lang po. 5,000 pesos. Etong hawak ko ngayon at sinusuot ko ay ang tawag nila rito ay kanayi, na ang mga gumagamit nito ay yung mga sinaunang kalalakihan ng Batanes. Try ko lang na yung basket. Nasa magkalabas mo. Magkalabas mo. Try ko lang. Ang bigat, grabe. Ang bigat ng headrest. Headrest? Dinalaw. Wait lang. Ang tawag naman sa hawak kong sombrero na to ay talugong. Ito talaga yung partner ng kanayi. Ito yung talagang sinusuot ng mga sinaunang kalalakihan dito sa Batanes. Hindi malapit yung ginawa ko.
Brown siya. And for our next stop, binisita rin namin yung National Museum of Batanes. Tataya. Ang tawag pala sa boat nila, tataya. Itataya mo ba ang lahat? Charis. Yung corner room. Oo nga. Oo, yun. Location kanina sila. Tapos wala dito yung ng video. Ito yung yung nasirang nila. Ito na yung natin yung mga biggest islands natin. Like, itong Ikbayat. Kasi the Ikbayat. biggest island is Ikbayat. Ito yung basa kung nasan tayo ngayon. Ay, Batan Island. So, Batan. Tapos ito yung Sabtak. Itong likod nito, this is mga baka kasi yun na dito. Ito naman, Goat Island, dedicate. Goat Island, puro goat sa mga doon. And grupo ng mga taga-Sabtak yung may-ano mga ang walang umis dati. Maliliit eh. Ang galing ah. Masya ka dyan. Paano? Ito yung klase ng bonsai yung dati. Wala na ako ang bonsai na next na mga nagkakaya ng bahay niya. Yung malam na yung lalagay. Hindi cute na rin. Ito yung isa, bago pa rin yung dami. Yan kasi pinakalit. Ma-measure din nila. Pero pag summer dito, yung pinakamalamig hindi ano pa. Yung pinakainit ko lang malamig pa rin. Pag gahitin mo. Sobrang mahal kami na ako. Pag gahitin mo. Ano yung mamalamig? So, yung maliliit dyan, nandyan yung mga... Pero kasi kami naingatan doon. Oh? Yan yung mga pinapasok namin sa mga maliliit na basis. Diyan. Award na kasi worthless siya. Kasi bilang baros lang siya. Pero, pass down kasi yan from generation to generation. Sa ano lang, makuha kang shoreline, Yun. yung gold. Kahit noon pa kasi, after kasi doon sa mga may gadgets, pag V-shape yung ball, doon sa amin is U-shape, so mas flat bottom niya. Kaya mas nagbabalance sa kami. Tapos kami naman, pagka kami, may yung plastic na, magulo sa gilid, tatagin ito. But yung most nito, pag dalawa kami tatlo. Sa probinsya namin ng Samar, may ganito rin lugar yung cutting doon. At kasama rin pala sa mga pinuntahan namin itong The Honesty Store. At ito ay parang one-stop shop na kasi meron na siyang souvenir shop tapos meron din siyang coffee shop. Ibatan working clothes, 50. Uy. Ang cute nga eh. So basically kapag nandito ka sa Honesty Store kapag bibili ka, meron ditong logbook kung saan ililista mo yung mga items na kinuha mo kasama yung mga prices ng items tapos ito total mo.
parang tulong mo na rin yun for inventory purposes. At dahil nga walang tindera dito, so hindi ka masusuklian, kaya dapat yung pera mo, yung ibabayad mo ay sakto lang. Pero kung hindi ka naman kukuha ng sukli, parang magiging automatically donations na yung mangyayari. Po ilagay ang bayad sa mga bibilihin nyo galing sa tindahan na ito. Salamat. Dito pala yung ano eh. Ito yung hulog. Kailangan hindi, I mean yung babayaran natin tatlo. I-combine na natin para isang hulugan lang. Ang hirap pala dito. Hindi pwedeng card. Hindi, may Gcash naman. Ay, oo nga. OG ka. May Gcash ba? Para naman doon sa mga walang cash or kulang yung cash na dala, may options naman dito na pwedeng magbayad via Gcash. So dito sa side na to, ito daw pala talaga yung original na Honesty Store kung saan pwede kang magkape and bumili ng pagkain. Oo, ito. Ano bilili nyo? Opo. Asan? Doon. Okay, here. Nag-iisa na lang pala. So for our next stop dito sa Marlborough Hills, kung saan dito na rin kami nag-lunch dito sa Marco 9's Food Catering. Sinta nyo na lang ito kasi nakaset meal natin. Thank you. Then lipstick. Then dessert po natin para. Thank you. Thanks so much. Ano yung product nila dito? Ano yung product? Binibigay nila. After namin mag-lunch, dumiretso na rin kami dito sa Marlborough Hills kung saan nasa likod lang nung restaurant na pinagkainan namin. At medyo hindi ko rin masasabing wrong timing yung pagpunta namin dito kasi medyo makulimlim na para talaga siyang uulan. Kaya hindi ko nagamit yung dala kong drone kasi sobrang lakas ng hangin. Etong Marlborough Hills pala ay tinatawag nila locally as Raku Apayaman. Madalas din palang gamiting wedding venue ang lugar na ito. Tapos ginagawa rin dito yung mga prenup shoot. Actually, ngayong araw ay may nakaschedule ng kasal. May nakasal pa.
After Marlboro Hills, dumiretso na kami ng Uyugan Viewpoint. Wow, nilipad agad. Mahangin nga. Daming kambing doon sa taas. Uyugan. Sa picture, okay lang? Alin ka sa picture? Ang galing! Kong Kwang La, Abu Chikek! Wow na wow! After ng Marlboro Hills, ay meron din kami isa pang binisitang simbahan, ang Itbud Chapel. At pagkatapos naman dito ay dumiretso na kami sa Alapad Rock Formations. Barangay Itbud, Uyugan, Batanes. Uyugan. Uyugan pa rin barangay. Itbud. Ay, Itbud. Itbud. Barangay Itbud. Ganun. Dito mo. Dito. Ang cool, ganun. And so for our next stop, ang Alapad Rock Formations. Yan, malapit pa to.
Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang Batanes ay kilala rin talaga sa signage na Blow Your Horn. Isa ito sa mga safety measures nila dito sa kalsada gawa ng mga pasigsag nilang mga roads. And for our last stop ay ang Chawa View Deck. Dati kong barko kasi bibiyahe ng Antarctica eh. Nakatakot yung alon doon. Hello po, good afternoon po. Ay, ang galing, may hagdan pa baba. So, dati sa flat dito sa Yung ganyan lang, at least yung ganyan. Ito pala yung binanggit ka kahapon na ano. Maganda din yung place dito sa ngayon wala na. Cloudy. So ayun yung ano, sabtang doon sa kabila. Yung beach na nakikita nyo yung puti doon, yan yung pinuntahan natin kanina na White Beach. Yung White Beach, tapos sa likod nito, di ba may isla doon, yung Sabtang. Sa likod ng Sabtang, nandun yung Buhos Island. Tapos yung pinakabanda dito, yan yung Dicky Island, yung Cook Island. Parang bilis lang natin. Parang may ito tayo pabalik ko. Oo, umikot lang. Napansin. So, if ever na magbabakasyon kayo dito sa Batanes, make it sure na meron kayong dalang jacket or sweater kasi malamig dito sa gabi hanggang sa madaling araw. And sabi nga pala ni Kuya Jun, yung aming driver, maswerte daw kami kasi sa gabi lang umuulan. At syempre dinner time na, dito pala kami kumain sa Dihan. And yung reservations dito ay automatic nang ginawa ng travel agents para sa amin. So, ayun na nga at hanggang dito na lang muna yung ating for today's video. Thank you for watching. Bye! Octopus sisig. Ay, Grabe pa po.